natin ang Lord. Ayan, pwede na po tayong maupo. Ayan, so ang topic ko nga po today is breakthrough in generosity. Ayan, so puro kababaihan naman po tayo dito. Siyempre, may ibang konting mga kalalakihan na nagsusupport po sa atin. Pero alam niyo po ba, according to survey, ayan, ang mga kababaihan daw po ay mas malaki ang potential na maging generous. Naniniwala ka ba? Tingnan mo yung katabi mo, mukha ba yung generous? Bakit? Kasi ang mga kababaihan po, tayo po ay created with motherly instincts. Tama ba? Whether youth ka pa lang, or nag-work ka na, wala ka pang anak, or you're really a mother. Lahat po tayo mga kababaihan, it's innate within us, yung pagkakaroon ng motherly instincts. Diba? At ano po ang isang karakteristik ng isang mother? Ang mother, di ba lagi natin ito naririnig, isusubo na lang, okay, ibibigay pa sa anak. Di ba? Ganyan ang mga mother eh. Ang mga mother are selfless. Di ba? May katabi ka bang mother? Ha? Pwede bang sabihan mo yan, I'm proud of you, mother? Ayan. Ayan, kaya po tayo mga kababaihan ay talagang napakalaki ng potential to be generous. Kaya lang, ayan, may mga nagiging hadlang. Ayan. As mothers or bilang mga kung meron man dito mga breadwinner, di ba? Yung mga mother, sino po dito kayo po ang nagbabudget sa bahay? Ayan. Ha? Nag-work kayo? O kung di man kayo nag-work, whether nag-work or hindi, sa bahay lang, ang mga tatay ay pinagkakatiwala sa inyo ang kaban ng pamilya at kayo ang nagmamanage. Tama? Karamihan dito, ganon. So, ang isang tendency, okay, para hindi po tayo maging generous is fear. Yan. Since tayo po ang nakakita ng bayarin, diba? Mga Judith, magdating, kayo'y nakakita, there's a tendency na, diba, unahin mo yan. Diba? At matakot ka. At iisipin mo na, Lord, kulang. Diba? Ganon. Lord, kulang. Hindi ako makakapagbigay. Okay? That's the reality that is happening right now. Pero alam nyo, ang Lord, yan, maraming gustong ituro sa atin. Yan, kaya ang topic ko po today, break it to breakthrough. Ayan, may babasagin talaga sa atin ng Lord. Kung gusto natin maka-experience ng breakthrough sa life natin, kailangan muna magpabasag tayo sa Lord. Sabi mo sa katabi mo, magpabasag ka ngayon. Yes. Ayan. So, kung sawa ka na sa current condition mo, diba, na, ayun nga, kung nag-work ka, Lord, bakit ganito? Palagi na lang minimum. Or kung ano, diba, yun nga, bago dumating yung sweldo, ubus na. Ayan, nangyari rin po yan sa akin eh. Nakwento ko na kanina. Diba, kung ayaw na natin sa ganong situation, okay, this time, I believe, kaya tayo nakarating sa place na to, may gustong ituro sa atin ng Lord. Amen? And we will learn from a person in the Bible, okay, kung paano siya binago ng Lord. Ayan. So, basahin po natin yung ating key text for today in Mark. Ayan. Okay, so ito po yung story ng isang woman, okay, who came to Jesus with the alabaster jar of perfume. Okay? Sige po, ayan po ating basahin. Ayan. Okay ba? Ayan. So Mark chapter 14 verses 3 to 5. Ang sabi po dito sa verse 3, while he was in Bethany, reclining at the table in the home of Simon the leper, a woman came with an alabaster jar of very expensive perfume made of pure nard. She broke the jar and poured the perfume on his head. Some of those present were saying indignantly to one another, "Why this waste of perfume? It could have been sold for more than a year's wages and the money given to the poor." And they rebuked her harshly. Ayan. So, ayun po, nakita po natin yung story. Okay, in this story, nandun si Christ, pumunta siya sa Bethany, and then may isang babaeng lumapit sa kanya. Okay, so ano po yung matututunan natin dito? Tingnan po natin ano yung matututunan natin sa life
Okay, nitong woman na to. Okay, number 1, yan, na makikita natin dito, yan, pwede natin i-apply sa life natin, position yourself. Sabi mo nga sa katabi mo, position yourself. Yan, sabi po sa verse 3, a woman came. Yan, so hindi siya tinawag para lumapit doon, pero kusa siyang lumapit sa ating Lord. Yan, I believe, nandito po tayo sa lugar na to, ano man yung reason. Okay ba tayo pumunta dito? Pwedeng may nag-invite. Okay, pwedeng kusang loob, gusto mong mabago ka ng Lord, gusto mo ma-experience ang Lord. But one thing is very important, no? Kailangan tayong lumapit sa ating Panginoon. Yan. Breakthrough doesn't happen from a distance. Okay, if you want to experience breakthrough, kailangan lumapit tayo sa Lord. Kung gusto mo may movement sa life mo, sawa ka na sa nangyayari sa buhay mo ngayon, okay? Kailangan may movement ka din. Okay? Ang Lord, mga kapatid, ay nire-respect kung ano yung decision natin. Okay? So breakthrough begins when you choose to come close to Jesus. Yan. So kung gusto mo talaga magkaroon ng breakthrough, I don't know mga kapatid, ano yung condition nyo ngayon? Okay? Kung titignan mo yung katabi mo, mukhang maayos, diba? Mukhang masaya, diba? Pero deep inside, only God knows what's our real condition. Diba? Pwedeng ikaw, matagal ka nang uma-attend ng church, pero kumusta ba? Are you really close to Jesus? Diba? Every Sunday, andito ka, uma-attend ka, faithful ka, nagbi-ministry ka, pero how's your heart? Diba? Lord ay nakakita niyan. Ang gusto ng Lord is yung totoong may puso ka, okay, na lumalapit ka sa ating Panginoon. Or maybe first time mong pumunta dito. Diba? It's not an accident. Sa Lord, walang aksidente, walang coincidence. Everything has a purpose. Diba? At sa lugar na to, I believe ko, yung open lang natin yung heart natin. Diba? Yung title ng natin, Break It to Breakthrough. If we will allow God to break us, we will experience, diba, breakthrough in our lives, and we will never be the same again. Amen? Sabi po sa James 4, 8, draw near to God, and He will draw near to you. Ano ang first step? We need to draw near to God. Okay? Ang Lord naghihintay lang, mga kapatid. Hinihintay lang ng Lord na tayo ay lumapit sa Kanya. Diba gusto ba ng Lord na tayo naghihirap? Diba? Gusto ba ng Lord na puro tayo struggle? Definitely no. Hindi yan ang plano ng Lord. Ang sabi, diba, Jeremiah, my plans is to prosper you and not to harm you. My plan is to give you hope and a future. Pero bakit, Lord, ganito pa rin yung situation ko? Diba? Maybe ang isang natin, tignan natin ngayon is yung heart natin. Nasaan ba ang puso mo ngayon, kapatid? Ha? Totally surrender ba yan sa ating God? Okay? So position yourself. Okay? I pray this afternoon, makita ng Lord, lahat tayo ready, nakaposition. Lord, di ba? Break me. Di ba? Lord, speak to me. Okay? Ang tinitignan kasi ng Lord, mga kapatid, hindi lang yung presence natin dito. Attend ako ng women's conference. Makaka-experience ako ng breakthrough. No. In reality po, hindi tayo lahat maka-experience ng breakthrough unless i-open natin yung heart natin sa Lord. Okay? At Lord lang yung nakakita niyan. Hindi yan nakikita sa physical. Because the Lord looks at our heart. And God knows our heart. Pag meron ka expectation sa place na to, pupunuin niya ng Lord. Kung gaano kalaki yung expectation mo, ganun din yung ibubuhos sa'yo ng ating Panginoon. Amen? Position yourself. At itong babae na to, mga kapatid, nung lumapit siya sa Lord, hindi lang siya lumapit na empty-handed. Lumapit siya sa Lord, meron siyang dala-dala. Okay? Ano yung number 2 natin? Yan. Sabi dito sa verse 3, ano yung dala-dala ng babae na to? Very expensive perfume. Grabe. Hindi lang expensive, Very expensive perfume. At sabi pa dun sa verse, in-emphasize dyan. Sabi dyan, made of pure nard.
Sabi ko, bakit kaya kailangan pa sabihin? Very expensive perfume na. Sinabi pa, made of pure nard. Di ba ano pa yung pure nard? Ayan, tingnan natin ha. Sabi dito, pure nard is a highly aromatic amber. Siguro sobrang bango nito, no? Highly aromatic eh. Colored essential oil derived from the Nardus tassis jatamansi plant. Yan. The term pure especially emphasizes the oil was genuine and unadulterated. It was a real extract, not a blend. Ibig sabihin, meron din palang mga yung may halo na, siguro mas mura yon. Pero ito kasi, ang sabi, pure. Diba? And kung titignan pa natin dun sa description, kung magpa-pass forward tayo dun sa mga verse, ang sabi nung isang disciple dun, grabe naman, ba't naman sinayang yung pabango na yan? Eh, ang katumbas niyan ay 1 taong sweldo. Ganun pala, kaya pala sinabing very expensive perfume. Alam nyo, kung i-compute nga daw, sa panahon ngayon, modern day, it's around $17,000 to $55,000. Sige, kung ano yun na lang natin yung $17,000, i-convert natin sa peso, it's around 1 million. Sa panahon ngayon. Pero kung babalik tayo sa panahon nila, ang sabi doon, 1 year's wages. Sige, apply natin sa atin para mas makarelate tayo. Magkano ba ang minimum ngayon? Alam nyo ba? Hindi ko alam. 600? 700? O sige, sabihin na natin 700. Ang sabi doon, 1 year's wages. 700 times. O, wag natin gawin 365 kasi merong mga, di ba? Walang pasok. Saturday, Sunday, pwede. O, para mas madali yung computation, 300 days. Okay? 700 times 3, 300 days. Yung magagaling sa math dyan. 210,000 worth of perfume. Expensive or no? Sino po rito naka-experience na magkaroon ng pabango na 200,000? Ako, hindi ko pa na-experience yun. Ewan ko lang po si Mami Rev. Meron, Mami Rev, perfume? 80,000. Ay, ipapakita. May dala. Okay. O, 80,000 daw. Ay. Ayan. Pero during this time, bigay lang daw, okay? Baka akala nyo po bumibili si Mama Rav ng ganong kamali. Hindi po, bigay lang. Ayan. So during this time, ayan po. Thank you daw po, Apostle Carillo, sa pabango. Ayan. So, the worth of the perfume is 210,000. Kung i-compute natin sa ating pera sa panahon na to. Amen? At makikita natin doon, most likely itong pabango na to is one of the most valuable thing of this woman. Okay? Nung panahon daw na yon, yung mga gantong pabango is nire-reserve nila. For example, kung ikakasal na, ire-reserve nila as dowry, diba? Or nire-reserve nila as future security. For example, kung magkasakit sila. Kasi during that time, ang mga kababaihan po, wala naman po talagang independent income. Di ba? Wala silang income. Mostly lalaki lang po talaga yung nag-work. At itong pabango na to, pwedeng ibinigay sa kanya, ng kanyang magulang, di ba? Pamana. Okay, para kung mag-aasawa siya, dowry niya. Okay? Or, yun nga, to secure her future. Okay, so this perfume represents her wealth, represents her security, and represents her future. Okay, pero hindi siya nang hinayang. Okay, dinala niya yun sa ating Panginoon. Kaya yung number 2 po natin, identify your perfume. Diba? Tingnan mo sa life mo ngayon, ano ba yung perfume mo? Efficacent oil. Sa mga senior dyan, efficacent oil. Why not? Okay, pero yung sinasabi po dito, what is your perfume? Hindi po yan literal. Okay, na perfume. Okay, pero ano yung, again, ang sabi natin kanina, yung perfume niya yan, it represents
her security, her wealth, her future. Diba? Yan yung pinaka-valuable sa kanya. So ngayon ko tatanungin ka kapatid, ano yung pinaka-valuable sa'yo? Okay? It could be your time. Diba? Masyado kang busy, lalo na yung mga moms dyan. Diba? Working moms. Diba? Nagtatrabaho ka. Pagdating mo sa bahay, ikaw pala at mag-aasikaso, maglilinis, maglalaba, magluluto, lahat-lahat. Sobrang busy mo. Diba? At valuable sa'yo ang time. Time ba yan? Money? Okay? Dreams? Okay, mga estudyante dyan? Dreams ang importante sa'yo. Control? Yan ba yung mga importante sa'yo? You know, ang gusto ng Lord ngayon, i-identify mo yan. Kasi minsan, yung mga mahalagang bagay na yan sa life natin, yun yung nag-hold back sa atin para ibigay natin lahat sa Lord. Diba? Kaya hindi tayo maka-breakthrough. Kasi merong mga nag-hold back sa atin. Okay? Alam niyo mga kapatid, hindi nasusukat ang generosity sa kung anong laman ng bulsa mo. Actually, nagsisimula ang generosity from the heart. Okay? Kasi kung tama ang puso mo, susunod ang bulsa mo. Amen? Pero kung hindi tama ang puso mo, kahit anong gusto mo, wala ka madudukot. Diba? Uunahin talaga ng Lord, baguhin yung puso mo. Honestly, yung nag-share po ako kanina, diba, ng testimony. Before, ganun yung palagi, paulit-ulit, cycle talaga na parang palaging walang pera, cycle. And palagi ko kasing reason, Lord, wala na eh, wala akong mabibigay. Ito lang, Lord, wala, ubus na talaga, Lord, sorry, wala na talaga. Alam ko, Lord, maintindihan mo, yun na lang lagi. Pag giving, Lord, alam mo, naintindihan mo naman ako, Lord eh. Wala talaga akong mabibigay. Kung meron, magbibigay ako, Lord. Pero ang tinuro sa akin ng Lord, hindi pwedeng wala ka. Meron ka talaga mabibigay sa Lord. Amen. At ang question lang, are you willing? Are you willing to give? Are you willing to trust God? Diba? Ayan, so breakthrough happens when you give what matters, not what's left. Okay? So ang breakthrough natin, mga kapatid, mangyayari yan sa life natin pag ibinibigay mo kung ano yung valuable sa'yo. Okay? Hindi tira-tira. Sabihin mo nga, huwag kang magbigay sa Lord ng tira-tira. Okay? Ang Panginoon natin, hindi tayo binigyan ng tira-tira. Amen? Ang sabi sa Romans 8:32, ayan, sabi po dito, He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also, along with Him, graciously give us all things? Nabasa po natin dyan. Ang sabi dito, ang ating Panginoon, okay, hindi niya pinagkait ang sarili niyang anak. Mahalaga ba ang Lord Jesus Christ sa ating Panginoon? Yes. Pwede naman ang ipadala niya dito para mamatay anghel. Okay, yung mga pinakamababang ranggong anghel, sige, punta ka doon, mamatay ka para sa kasalanan ng mga tao. Hindi. Ang ibinigay niya sa atin is yung pinaka-valuable sa Kanya, which is our Lord Jesus Christ. So, ganun din tayo mga kapatid. Okay? Kung ano yung pinaka-valuable sa atin, isipin mo. Diba? Are you willing to give up? Kung tao ba yan? Diba? Na nag-hold back sa'yo? Okay? Tao, posisyon, trabaho. Diba? Ano ba yon? Takot? Diba? Kung ano man yan nag-hold back sa'yo kapatid, this time, isusurrender natin yan. Okay? Surrender natin yan mamaya para makareceive talaga tayo ng breakthrough this day. Amen. Ayan. So next, okay, identify. Kung na-identify na po natin yung perfume natin, next, break the jar. Sabi mo sa katabi mo, break the jar. Break the jar. Ang sabi po dito sa verse 3, she broke the jar. Bakit kaya? Pwede namang ibuhos lang. Ba't kaya binasag? Diba? Ano yung significance ng pagbasag? Diba? Kasi pagbasag, yes, no turning back. Walang reserve. Walang tira. Kasi pag binasag mo na po yan, yung alabaster na yan, binasag mo, okay, wala na siyang use. Ganun pala siya. Yung pabango na yon. Pag nabasag siya, kailangan mo na siyang i-consume. Diba? Kaya itong babae na to, ibig sabihin talagang decided siya na Lord, i-offer ko to sa'yo. Diba? Hindi lang Lord, tira-tira, hindi lang 50%. Siguro inisip niya, Lord, pag binuksan ko lang to, nagbuhos ako, bago
baka magbago pa isip ko. Diba na, oops, ay sayang, 200,000 tong pabango na to Wait lang Lord Sige kalahati, at least nagbigay ako Lord. Pero hindi ganun ang ginawa niya. Diba? Binasag niya para alam niya, Lord, sa'yo lahat to. Wala akong kukunin, wala akong ititira. Amen? Sabi mo sa katabi mo, huwag kang magtira. Yan. Ganyan ang hinahanap na surrender ng Lord. Yan, hindi partial, hindi 50%, hindi 90%, hindi conditional, pero total surrender. Yan. Sino dito sa atin mahilig tayo makipag-negotiate sa Lord? Kasi ako po ganyan, mahilig talaga ako makipag-negotiate sa Lord. Dati, diba? Pagbigayan na Lord, again, alam mo naman po yung ko, diba, yung kondisyon ko, Lord. Ito lang po talaga yung kaya ko. Parang palagi na lang, Lord, ang huli. Lahat inuuna mo. Diba? Pero Lord, kasi alam natin, Lord, you are a God of love. Maintindihan mo naman, Lord. Pero alam nyo, pag ginagawa pala natin yun, pinapatagal natin yung pagbagsak ng blessing ng Lord. Okay, hindi natin na-experience yung breakthrough na gusto ng Lord na iparanas sa atin. You know, ako po nung lumipat ako dito sa Praise the Rock. Kasi dati po ang church namin ay sa Manila. Sa Manila, akala ko giver na ako. Akala ko talaga giver na ako. Kasi syempre nagtatides naman po ako. Offering, yes, paminsan-minsan. Ganyan yung lifestyle ko dati. Pero tithes, hindi po yan negotiable sa akin. Talaga nagbibigay ako ng tithes. Pero offering, ayun nga po, paminsan-minsan. Pero na-realize ko, tithes kasi, hindi talaga sa'yo yan. Talagang dapat mo ibigay. So, hindi pala ako nagbibigay. Kasi binibigay ko lang kung ano yung para talaga sa Lord. Kaya pala wala akong pagpapala. Yung parang paulit-ulit, puro utang, ano ba yan, hindi na ako makagraduate sa utang na to. Kasi sabi ng Lord, yes, nagpipray ka nga for blessing. Pero tignan mo yung mo. Diba? Tignan mo yung way ng giving mo. Kasi that's the principle of the Bible. Diba? Give and it will come back to you. Diba? At na-realize ko na nandito na ako sa Christ the Rock. Na-challenge ako kasi sila Bishop, yan. Daddy Bishop. Hello po. Ayan, si Mami Rev, yan. Again, di ba nag-testimony sila, na dati hirap na hirap din sila. Pero nakita ko, nung pumunta kami dito, parang maganda na yung pinagpala. Di ba? Pinagpala na sila, Mami Rev. Tapos sobrang generous nila. Di ba? Parang, sabi ko, ano kayang secret? Di ba? Bakit ganun sila ka-generous? At ganun sila pinagpala. And I realized, sila pala, grabe yung pagbibigay din nila sa Lord. Alam nyo, minsan nakakatakot pag magbibigay ka Tama. Sino rito yung natatakot? Yung mauna mo na yung computer. Parang pag magbibigay ka na ay may malaking kamay na lumalabas na may dalang calculator at magkukompute muna. Ibibigay mo na lang, nasa sobre na lang, Lord, wait. Babawasan mo pa. Actually, na-experience ko yan dati. Kaya pala, Lord, di ako naka-experience ng blessing. And I learned from them during that time. No, ang pag nagbibigay pala sila sa Lord, dati po, Mami Rev, di ba? 10-10-5. Dati po. Nagbibigay sila 10-10-5. Parang 10% tithes, that's non-negotiable, 10% offering, and 5% honoring. Nung una po talagang struggle ako doon. Kasi hindi ako sanay talaga nag-offering. Pag may sobra lang, ganun. Pero na-challenge ako. Sabi ko, Lord, kung sila pinagpapala mo, ginagawa nila yung principle na yon, I believe ako rin pagpapalain. And I started, nung nasa Christ the Rock ako, nag-start ako sa Christ the Rock main. Ganun yung lifestyle ko. 10-10-5. Even up to now, wala pa po ako sa 10-10-10. Mga pastor po natin na nagte-10-10-10. Ibig sabihin, 10% tithes, 10% offering, 5% honoring. Kung magkano mo yung na-receive ko, ganyan ako nagbibigay sa Lord. Hindi ko po ito sinishare para magyabang, pero sinishare ko po ito para makita nyo na you cannot outgive God. Pakisabi nga po sa katabi mo, you cannot outgive God. Hindi. Kahit magbigay ka pa ng 1 milyon, you cannot outgive God. Kayang-kayang ibalik sa'yo yan ng ating Panginoon. Amen.
Ayan. So sabi po dito, there is no breakthrough without breaking. Kaya kailangan basagin. Unang-unang babasagin sa atin ng Lord is our mindset. Diba? Basagin mo yung poverty mindset. Diba yung takot na, Lord, pag nagbigay ako, mawawalan ako. No. Hindi yan totoo. Diba? Kaya sabi dyan, let go and let God. Okay? Let's trust the Lord. Hindi tayo papabayaan ng Lord. Gusto ko lang pong isama to or i-share yan yung about sa widow. If you remember, widow at Zarephath. Yan. So basahin po natin kung paano siya naka-experience ng breakthrough sa life niya. Yan. In 1 King chapter 17, verse 8 to 9, mag-start po tayo dyan. Sabi dito ng Lord kay Elijah, then the word of the Lord came to him. Elijah po yan. Go at once to Zarephath in the region of Sidon and stay there. I have directed a widow to supply you with food. Sino daw po ang dinirect ng Lord? Widow. Alam niyo po ba nung time na yon ang widow? Wala namang kakayanan. Walang trabaho yan. Kasi dati ang inaasahan lang nila husband eh. Ito widow, walang aasahan. Pero ang sabi ng Lord kay Elijah, diyan ka pumunta. Yan ang inutusan ko mag-supply ng pagkain mo. Grabe talaga si Lord. Minsan pag kumilos, parang logically, hindi mo maisip, Lord, ano ba yan? Bakit naman sa lahat? Pwede naman sa mayayaman, sa lugar na yon. Bakit sa widow pa? Pero tingnan natin, kasi may tinuturo po ang Lord. Yan, verse 10. Okay, sabi po dito sa verse 10. Wait lang po Ayan, sabi po dito, so he went to Zarephath. Siyempre, masunurin si Elijah. When he came to the town gate, a widow was there gathering sticks. He called to her and asked, would you bring me a little water in a jar so I may drink? Verse 11, as she was going to get it, he called, and bring me please a piece of bread. Grabe si Elijah, no? Ang tapang manghingi sa widow. Humingi ng water, humingi pa ng burger. Diba? Hindi pa natawa sa water. Burger pa. Anong response ng widow? Sabi ng widow in verse 12, as surely as the Lord your God lives, she replied, I don't have any bread, only a handful of flour in a jar and a little olive oil in a jug. I am gathering a few sticks to take home and make a meal for myself and my son, that we may eat and die. Grabe naman ka-desperate to. Parang yung mga kinukwento kanina. Diba na-experience nyo na ba yan, mga kapatid? Nang isasaing nyo na lang, isang takal, yun na yung last. Wala na. Wala ka na uling isatakal. Tapos may dumating kang bisita, yung pastor nyo, nangingi pa ng pagkain. Kailangan mong bigyan ng pagkain. Ano ang gagawin mo? Diba? Yung babae na to, ganito yung niya. Sabi niya, wala na nga. Ito na nga yung last na na pagkain namin. Siguro nasa isip niya, makikihati ka pa talaga. Pero ano ang sinabi ni Elijah? In verse 13, sabi ni Elijah said to her, don't be afraid. Go home and do as you have said. But first, make a small loaf of bread for me from what you have and bring it to me. And then make something for yourself and your son. O again, sabi na Elijah, basta sundin mo yung sinasabi ko sa'yo, umuwi ka muna. Ako muna yung bigyan mo ha. Grabe talaga si Elijah, no? Ako muna yung bigyan mo. Pag nabigyan mo na ako, demanding eh. Kasi alam niya may word ang God eh. Diba pag may word ang God, meron tayong authority to speak. Kasi alam mo, may gagawin ng Lord. Amen. At sabi dito, pagkatapos mo akong gawan ng bread, sige, gumawa ka na para sayo at sayong anak. And then in verse 14, for this is what the Lord, the God of Israel says, the jar of flour will not be used up, and the jug of oil will not run dry until the day the Lord sends rain on the land. Verse 15, she went away and did. Uy, masunurin tong Okay, masunurin tong widow na to. May blessing talaga sa obedience. Amen. Sabi mo sa katabi mo, may blessing sa obedience. Ayan, kaya sunod lang. Pag sinabi ng Lord, ibigay mo yan, ibigay. Amen. Sabi dito,
Again, she went away and did as Elijah had told her. So there was food every day for Elijah and for the woman and her family. Verse 16, this is the miracle. Ang sabi dito, for the jar of flour was not used up and the jug of oil did not run dry, in keeping with the word of the Lord spoken by Elijah. Wow! Grabe yung faithfulness ng Lord. Siguro itong widow na to, kung inuna niya yung fear, sabi na Elijah, pakigawa mo nga ako ng burger. Diba? Ako muna unahin mo. Tapos gumawa ka ng sa inyo. Kung siguro sinabi ng widow, wala na nga po talaga, ito na lang talaga. Kung pinagdamot niya yon, sa tingin niyo may experience na yung gantong miracle, gantong breakthrough? Most likely hindi. Diba? Hindi talaga, hindi most likely, hindi niya yan ma-experience. Alam niyo, ganun din sa life natin mga kapatid. Kung nagpipray tayo ng breakthrough from poverty, diba? Financial freedom, diba? Ngayon pa lang, diba? Ibigay mo yan. Kung nag-speak sa'yo ang Lord, don't hold back. Kasi hold back mo rin ang pagkilos ng Panginoon sa buhay mo. Diba? Huwag kang matakot. Again, sabihin mo sa katabi mo, huwag kang matakot. Okay? Surrender everything to God. Ang sabi sa Bible, the Lord is our great provider. Hindi siya nagkukulang. Okay? So again, number 1, position yourself. Andito na kayo, nakaposition na tayo mga kapatid. Itama lang natin yung puso natin. Diba? Number 2, identify your perfume. Diba? Number 3, okay, break the jar. So, i-break talaga natin. Okay? Yung mga mindset natin, kakuriputan natin, i-break natin yan. Diba? Yung takot, i-break natin yan. And number 4, sabihin mo sa katabi mo, pour it out. Yan. Number 4, pour it out. Sabi sa verse 4, she poured out the perfume. Ibig sabihin, nung ibinigay niya to sa Lord, sinurrender niya to sa Lord, hindi pa unti-unti. Diba? Hindi calculated. Pero ang ginawa ng Lord, ang ginawa nitong woman na to, ibinuhos niya lahat. Diba? No holding back. So ang tinuturo sa atin dito ng Panginoon, diba? Huwag kang magkaroon ng reservation. Okay? Ibuhos mo yan. Kung yan ang direction sa'yo ng Lord, go for it. Huwag kang matakot, kapatid. Kasi lahat kami dito na-experience namin yan. Na-experience namin na ang Lord, hindi ka talaga iiwan. Hindi ka talaga pababayaan. Once na nagtiwala ka sa Kanya. Yan. So yung babae na to, hindi niya hinintay na maging ready siya. Di ba minsan may mga ganun tayong excuse. Lord, sige, pag mga 6 digits na Lord, yung aking sweldo. Sige Lord, magbibigay na ako. Pero alam nyo ba, pag 6 digits na yung sweldo nyo, mas may hirapang kayong magbigay. Pag sa maliit, hindi nyo kaya. Yan yung natutunan ko sa Lord. Kasi pag unti-unti ka, natuto ka, naging faithful ka, kahit gaano kalaki pa ibigay sa iyo ng Lord, kaya mong ibigay. And that's my experience po. Kasi ang Lord talaga, babaguhin talaga muna yung heart mo. It starts from the heart. Kasi again, kung tama ang puso mo, kahit gaano kalaki pa yung ipinagkatiwala ng Lord na yan, kaya mo yung ibigay. Diba? So, ibuhos mo na lahat. Okay? Ang pagbibigay niya ng babae na ito, makita natin, hindi lang pagbibigay. It's not just giving, but it's a worship. Okay? To our God. Alam niyo po ba, yung pag tuwing nagbibigay tayo, nagtatanim tayo dito, that's our, that's our worship to our God. Diba? Pagtatanim yan. Diba? Kaya every time po magbibigay kayo, ito yung tinuturo rin palagi nila Daddy Bishop, Mami Rev, lagyan nyo ng assignment. Okay? Ano ba yung pinagpipray nyo? Diba, Lord, I pray for business. Lord, I pray for a better job. Diba? Lord, I pray for reconciliation in relationship sa family. Every time na maghuhulog kayo dito, lagyan yung assignment. Kasi, yan? Palalaguin ng Lord yung ating itinatanim. Amen. So your breakthrough is not in what you receive. Yan, your breakthrough is in what you release. Yan, yung breakthrough mo, kapatid, it's not about kung ano yung nare-receive mong sweldo. Diba kasi hindi limitado ang Lord. Amen. Kayang gumamit ng Lord ng iba't ibang channel para tayo ay i-bless. Amen. Okay, so wag kang matatakot. Again, sabihin mo sa katabi mo, pour it out. Okay.
At makikita natin dun sa ating kwento, okay, nung pinur out na ng babae na to, maraming tao sa paligid, di ba, na nag-react. Okay, so yung last natin, number 5, ignore the noise. Di ba? Sabi ng mga disciple doon sa verse 5, why this waste? Di ba? Sometimes, yung ginagawa mo sa Lord will be misunderstood by other people. Di ba? Makikita nilang waste. Di ba? Parang ngayon, nandito kayo, no? Women's Conference, May 1. Siguro yung iba may work, pwede namang mag-overtime. Di ba? Ano ngayon? Double pay. Pero nandito ka ngayon, di ba? Sa Women's Conference. May swimming, di ka sumama sa swimming, andito ka. Di ba? Pwede yung iba, ang isip niyan, ano ba yan? Nag-aksaya ka ng panahon dyan. Buong araw ka, biruin mo 9 to 5. Yung iba, andito na ng 8:30. Hanggang 5, andyan ka. Sayang yung oras mo. Diba? Pero yung babae na to, hindi niya nakita yan as a waste. Ba't nakita niya? It's worship. It's between her and God. Yeah, may mga tao talaga, mga kapatid, sometimes hindi nila naiintindihan yung obedience. Amen? Kasi wala silang relationship sa ating Panginoon. Pero tayo na nakakilala sa Panginoon, di ba? Alam ng Lord, di ba? Kung ano yung puso mo, di ba? Kung totoong nag-worship ka sa Lord, alam ng Lord yan. At ang Lord, ina-acknowledge ang mga yan. Amen? So pag nagbibigay ka minsan, pwedeng family mo pa, di ba? Kung di pa nakakilala sa Lord yan, ano, nagbibigay ka ng ganyan sa Lord? Di ba? Minsan, iaano ka pa, di ba? Pagagalitan ka o pagsasabihan ka. But again, it's between you and God. Okay? Because this is our worship to our God. So don't let other people's opinion limit your obedience to God. Okay? Huwag mong pakinggan yung mga boses ng kung sino-sino. Ang pakinggan mo lang is yung boses ng ating Panginoon. Okay? Sabi sa Hebrews 12:2, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of our faith. So ano ba nangyari dito sa widow na to? Pagkatapos niya ibigay lahat, isinuko niya yung pabango, binasag niya. In verse 6 and verse 9, makikita natin dito yung response ng Lord sa ginawa nung woman na to. In verse 6, in-acknowledge ng Lord, okay, yung offering niya. Ang sabi sa kanya, she has done a beautiful thing. Alam nyo, every time na nagbibigay tayo sa Lord, yan yung sinasabi ng Lord. Diba? Anak, you have done a beautiful thing. And in verse 9, sabi dito ng Lord, truly I tell you, wherever the gospel is preached throughout the world, what she has done will also be told in memory of her. So yung simpleng pagsuko niya, until now, di ba, pinag-uusapan siya. Ibig sabihin, yun yung legacy na na-build niya. Okay? At doon nag-work ang Lord sa life niya. Ayan. So breakthrough doesn't start in our hands. Yan. It starts with a heart that says, Lord, I will pour it all out for you. Ayan. Pwede bang i-ready natin yung ating mga puso ngayon, mga kapatid? Saliksikin natin yung puso natin. Amen? Kung may kailangan basagin dyan, magpabasag na tayo sa Lord. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang umalis dito na hindi basag. Alam mo nyo yung pabango na yon, mga kapatid, hindi lalabas yung halimuyak niya hanggat hindi siya binabasag. Amen? Tayo rin, mga kapatid. Okay? May halimuyak tayo sa Lord. May gustong gawin sa atin ng Lord. Pero hindi yan lalabas hanggat hindi tayo papabasag sa Lord. Amen? So right now, tayo po ay mananalangin at bibigyan tayo ng opportunity ng Lord na ipakita yung heart natin. Right now, we will give to our God. So as we pray, sige, saliksikin mo yung puso mo. Lord, ano ba yung gusto mong ibigay ko ngayon? Diba? Let God move. Okay? Kung ano yung direction sa'yo ng Lord, yun yung ibigay mo sa Lord. Ipagkatiwala mo sa Lord. I believe hindi tayo bibiguin ng ating Panginoon. Amen? Sige po, tayo po ay pumikit. Tayo